Hi guys! Kamusta kayong lahat? Ayan, isang napakalamig na umaga para sa inyong lahat. Welcome to my channel. Your host here is Luyan Antonio po. Ayan, welcome po dun sa mga bago sa channel ko. At welcome back naman po para dun sa dating nang nakasubscribe sa channel ko and support. Thank you! Ayan. Guys, ang lamig. Currently, nandito ako sa park ng Hanghaw. Nagre-rest muna konti si Inday kasi natuloy din yung aking blood taking para sa pagtitest ng aking sugar sa dito, no, kasi in my previous vlog I'm telling you na nagkamali nga ako, di ba? So ito na siya, natuloy din yung aking blood taking. So pahinga-pahinga muna si Inday at ginawa ko lang itong opportunity para din makapag-vlog, di ba? But for today's video, hindi yung aking health ang pag-uusapan natin. Pag-usapan natin yung topic to kung sa madalas nating marinig to lalo na sa mga bago. Totoo ba? Totoo ba? Totoo daw ba na tiniterminate ang isang kunyong, isang helper kapag nalaman ni amo na meron kang utang lalong-lalo na sa bangko. Ayan. Oo, kasi yung lalo yung mga bagong samparito, yung mga bago, takot sila, no, na ay ayoko mangutang. Saka usually sinasabi talaga yun ng mga amo na pag umutang ka sa bangko, ito-terminate kita. So, parang nangyayari is loan equals termination, no? Ayan. So, totoo nga ba na terminate ng amo kapag nalaman na may utang ka sa bangko? Well, ang sagot dyan is, depende. Ayun. Depende. Actually, ganito kasi yan. Yung personal mo na pag-utang sa bangko, is labas naman talaga si amo dyan. Ano naman kung may utang ka? Basta magbayad ka. Yun ang importante doon. Magbayad ka. Kasi nga, pag hindi ka kasi nagbayad, padadalahan ka ng sulat. O, diba? Tapos, yung ibang bangko dito is umakit sila sa mga bahay. So, doon ka nila kakatukin, doon ka nila sisingilin, o, di ba? May ibang collectors pa na medyo rude sila yung way nila para i-force ka nilang magbayad, which is, sa pagkakaalam ko, bawal yun. Pero may gumagawa. So, yung tanong na, ite-terminate ka ba ni amo kapag nalaman niya na may utang ka? Actually, hindi naman. Kaya lang, ayaw kasi ng mga amo na nai-iskandalo sila. Ayan. Kasi kung alam niyo, no, kapag nag-loan tayo sa mga bangko na ganyan, ipiniprenda kasi natin o ipinipresent natin yung ating mga visa at contract kasama ng ating IDs. So, yung ating mga documents. At pagpapatunay na nagtatrabaho ka rito, at pagpapatunay kung saan ka nila hahanapin dito. Which means, makikita din nila doon ang pangalan ng amo mo at ang address ng amo mo. So, parang nagbibigay ka ng personal information about them. Yun yung ayaw nila. Yun yung bawal. Kasi nga, syempre, iisang bahay kayo no? So, pag may kumatok dyan sa pinto nyo, damay sila. Parang gano'n. So, yun ang isang pinaka main reason talaga kung bakit ini-terminate ng mga employers ang mga helpers pag nalalaman nila na may utang ka sa bangko. But personally, yung totoong ano niyan, labas naman sila amo dyan regarding sa mga utang mo. Kasi private life mo yan private life mo yan. As long as nagbabayad ka. Kasi nga, yun nga, sabi nga, nakaprenda rin kasi yung pangalan nila at saka yung address nila. So, which means, na magkaroon ka ng problema doon sa mga bangko na yan, sa mga inuutangan mo na yan, is madadamay sila kasi aakit sila doon sa bahay mo or yung iba nga, di ba, nanghihingi ng landline. So, syempre, yung landline na yan, hindi atin yan, kay amo yan. So, pag tumawag si bangko dyan, si collector dyan, usually sila pa nakakasagot. So, ayun. Meron kasi kung mga kakilalang mga amo na nalalaman nila na nagkakaroon ng problema yung mga helpers nila regarding sa pagbabayad sa bangko. Pero, okay lang kasi ang ano nila naman is si Konyang is nagtatrabaho naman ng maayos si Ko. So happy na ano lang hirap lang siyang magbayad. May amo naman na nagbibigay ng tulong, no? May mga cases kasi dyan na marami na ako na narinig na cases dyan na nagkautang sa bangko si Konyang, nalaman ni amo. So si amo naman
imbis na i-terminate siya, is tinulungan siyang magbayad dun sa bangko. Pero syempre, utang mo yun sa kanya. Depende na yun sa usapan nyo kung ano yung gaano kalaki ang puso ng amo mo, no? Oh, ayun. Tapos, yun nga, hindi naman sila totally, hindi naman siya ite-terminate talaga. So, tinulungan siya magbayad ng amo. Tapos after nun, ang sabi lang sa kanya, wag ka na wag ka na umutang sa bangko next time. So, kailangan mo ng pera, sa akin ka na umutang. O, diba? Mas maganda yung ganun. Kasi syempre, pag kay amo, wala na siyang tubo. Alam naman natin na pagka umutang ka sa bangko dito is malaki yung tubo, no? Hindi mo na siya masyadong mararamdaman kasi nga monthly ka nagbabayad. But what if magkaroon ka ng problema, hindi ka makabayad? So, yun nga nangyayari. Sulat, dumarating, tapos yung minsan yung mga kolektor umaakyat, tapos tawag ng tawag sa landline, especially yung nanghihingi ng landline kay amo. So, yun, nabubuisit yung mga amo, kaya i-terminate si Konya. Meron kasi talagang mga amo na ayaw. So, terminate ang kasunod nun. Pero may mga amo namang nakakaintindi na, okay, may utang ka, isettle mo yan, kasi iyo yan eh, ba diba? As much as nagtatrabaho ka sa akin ng maayos, at hindi kami naggugulo, okay lang, isettle mo yan, may ganong amo. So, in final, ang tanong, totoo ba na kapag nalaman ni amo na may utang ka sa bangko, is terminate ka agad? Well, I can say it depends sa laki ng puso ng inyong mga employer, no? Kaya always pray na lang na maintindihan nila kayo kung nandito na kayo sa ganitong kaso. At kung hindi pa kayo nakakatry mangutang, wala namang problema dyan. Hindi ako yung magsasabi na, naku, huwag ka mangutang kayo. As long as kaya mong bayaran at as long as alam mo yung obligasyon mo, wala namang problema. Kasi marami rin ako naririnig dito, no? Or marami na ako nalaman dito na, utang ako sa bangko kasi may project ako. Gusto ko ipagawa yung bahay ko sa Pilipinas, gusto kong ganyan. Kasi kapag hawak ko yung pera, hindi ko siya maipon. Totoo naman, hindi ba? So, yung pera may pinupuntahan. At saka, yun nga, yung mga share. Hindi ko rin sinasabing masama yan. Kasi nga, nasa inyo naman yan. Ang pinaka-importante lang talaga dyan is kung magkakaroon kayo ng utang dito, kaya nyo siyang bayaran. Kung may ka-share kayo, nagkakaintindihan kayo ng ka-share mo. Which means, dapat lang kung mangutang kayo dito is walang problema. So, siguro, pagka nalaman naman ng amo mo na, oy, may utang ka sa bangko, pero good payer ka, walang kaso sa kanila yon. Kasi, hindi naman sila damay doon. At saka isa pa, personal life mo yon. Oo. Personal life mo yun, hindi sila dapat nakikialam doon. Pero yun nga, nakikialam lang yung mga yan kapag may umakyat na collector doon sa inyong bahay. Yun, terminate siguro. Depende pa rin sa pag-unawa ni amo, yun yung sinasabi ko. Yun. For this video, yun na, no? Utang, ang aga-aga, utang na usapan natin dito. Pero, yun nga, just saying, it's my point of view. And ito pa ha, disclaimer na naman kasi madami nagme-message sa akin. Grabe. Hindi po ako member ng kung ano mga organizations dito, but meron na mga tumutulong sa mga konyang. Hindi rin po ako expert, hindi rin po ako lawyer or ano pa man. Ako po ay simpleng helper lamang na katulad ninyo na nagbibigay lang ng mga insights at mga information sa mga bagay-bagay na nalalaman natin dito sa Hong Kong. Ayan, para kapag nandito na sa Hong Kong may idea ka. Lahat po dito ay posible. Magtrabaho lang tayo ng maayos, ayusin lang natin yung pakikitungo sa employer, mapasahod tayo ng tama, may trato tayo ng tama, is okay na yun. Yan ang buhay ng isang OFW dito sa Hong Kong. Ayan. Yun lang. As for now, si Cheche ay uuwi na kasi yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, I just go to the clinic to get my blood test para lang sa aking sugar counts and everything, no? Kasi nga si amo ko is napakaswerte ko sa amo ko na meron akong regular check-up, no? Para ma-monitor yung health ko. Pero syempre, ang katwiran nga niya, inaalagaan niya yung health ko kasi inaalagaan ko yung family nila. Diba? Yun lang yun. Kaya magpakabait tayo sa ating mga trabaho, magpasalamat tayo lagi at meron tayong mga trabaho. As for now, sobra na si Cheche, uuwi na ako, kawawa si Sir, nagbabantay ng mga bata doon, kasi nga binagbigyan niya ako na makasegue dito papunta sa clinic. So, as for now, ciao lang mga helpers, mga kakonyang, mga ka-auntie, bye bye!